What's up guys and welcome to The Boys Vlog. So it's me, Benjo Hilario. At ako ang inyong Kuya Stephen. At ngayon, sasagutin natin ang ating top 10 comments na yun yung inilagay sa aming NGL na post sa ating Facebook page. Kaya naman, wag na wag nyong i-scroll down to o kaya naman i-skip dahil pamalalaman nyo ngayon ang aming Sacristan Journey. Nagsimula yung Sacristan Journey ko siguro outing yun ng parish outing nung nagpunta tayo sa Tuwi, Batangas kasama si Father Benny. Nung nandito kami sa kumbento guys ng simbahan. Kasi ako dati collector ako naging choir muna, naging collector, tapos yon collector ako noon. Nalaman ni Father Benny na nagse-serve ako sa collector. Doon, sinigawan ako ni Father. Kailangan mo mag-sacristan. Di ba? Sinigawan talaga ako. Syempre ako, kabado. Sabi ko, grabe nakakapagod. Nakakatakot talaga. Sumigaw doon sa kumbento. Kita ng mga, nandun sila Eman that time nandun yung ibang server na. Ano na kami nun aspirant. Oo, yun, nandyan kayo noon. Kaya sabi, kailangan ni Benjo mag-sacristan. Ipasok nyo yan. Kaya sabi ko, sige po, papasok na lang po ako. Yun, hindi ko talaga alam. Doon nagsimula yung Sacristan Journey kung bakit ako naging altar server ngayon. Oo. Ikaw, Kuya Stephen, paano? Ako nagsimula din ako sa pagiging choir yan. Kasama ko siya dati sa choir. Yes. Yun. Base kami. Tapos curious lang talaga ako sa mga ginagawa ng mga kuya brothers namin dati. Yun, mga bigla-bigla nilang mga nalitaw sa gilid-gilid. Hanggang sa yun, nagano ako na pumasok sa Sacristan kay Sir Clark. Yes. I miss you, Sir Clark, guys. Miss na namin siya. Siguro standby lang. Yung sasalo ka lang ng gamit. Oh. Kasi, dito kasi, syempre, naman yun, lagi itong usapin sa Sacristan, yung nag-aagawan ng gamit. So, kaya ako, sabi ko, hindi na ako makikipag-agawan ng gamit kaysa makipag-away pa ako. So, parang, standby na lang ako, sasalo na lang ako. Yung parang, sub ka lang, kunwari, biglang cruets, ganun, okay lang yun sa akin. A big role na sa akin yun, kahit tanong ka sa minor role na cruets, Pichalen Basin, ganun. Sa'yo? Ako naman ang pinaka-favorite ko ay Big Bell. Kasi, being aspirant dati, ako ang pumalit na Big Bell kay Kuya Julius. Laging Laging ako pinapahawak ni Sir Clark ng Big Bell. Yan yung laging inaagaw ng lahat. Oo. Kala nagkakasira ang iba. Kala may mag-aaway lagi sa Big Bell. Yan, grabe. Sobrang hirap talaga kapag Big Bell ang available na kayang-kaya ng lahat, di ba? Kasi Ikaw muna. So, ang aspirant journey namin nun ay tumagal ng 2 years being aspirant. 1 year kami nag-formation, tapos 1 year kami nakapolo. Bali, 2 years kaming aspirant nun. Hindi naman namin minamadali yun kasi, alam mo yun, ang hirap ng pag-iintay ay may success na magaganap sa dulo. Yan, so yun, kami magna 9 years na ako sa service being altar server. Yan, so, ang aspirant journey ko, mahirap naman talaga yung pagiging aspirant journey talaga. Kasi dyan nagsisimula, hindi ka naman talaga magiging altar server kung hindi ka magiging aspirant. Ang aspirant journey talaga kasi namin nun, magkasunod lang kami ng taon, mas nauna lang sila. Kami, yung journey namin, ibang-iba dun sa nangyari sa kanila. Kasi bago kami ma-installed, yun yung sobrang, kailangan mo i-sacrifice talaga yung oras mo. Yung bakasyon na bakasyon, pero kailangan na dito ka sa simbahan. Kasi 1 week formation kami, na kailangan, after nung makumpleto namin yung 1 week formation na maghapon, 6 to 6, automatic, pagkatapos nun, may installed na kami. Yung part na yun, sobrang hirap talaga. Inabot din almost kami 1 year. Parang minadali. Minadali rin yung sa amin. Pero yung pagmamadaling yun, hindi madali. Sinabi nilang madali, pero hindi talaga. Mahirap talaga. Kasi baguhan ka pa lang naman Kasi hindi mo naman na-encounter yan sa labas ng simbahan. Oo, ngayon mo lang malalaman yung mga ganito pala yung liturgy, ganito pala yung Catechism of the Catholic Church, di ba? Yun. Medyo mahirap talaga ang pagiging aspirant journey. At saka wala namang bagay na nakakamit na hindi pinaghihirapan. Yun. Kaya, sa mga aspirant dyan, yes, sasabihin na po namin, mahirap po talaga ang journey ng aspirant. Sobra.
Yon, medyo sabi natin konti lang na may mahirap, meron namang madaling part. Kapag mahal mo at gusto mo maging altar server. Ako, oo, nakatulog na ako maraming beses. Ang isa sa mga madalas naming natutulugan ay Misa de Gallo tsaka Simbang Gabi. Yan. Yan. Kung makikita nyo, may mga post kami na meme na may mga tulog, Grabe. may mga tulala na. Oo. Ano yun mga Misa de Gallo yun. Sobrang aga, 5 a.m. gising ka na. Mga 3, nag-start na kami gumayak tapos 5 yung misa. Parang ganun di ba parang bangag ka pa? Bangag pa. Yun na rin guys yung sagot ko. Guilty rin ako kasi grabe talaga yung buhay namin. Buhay ng isang altar server, lalo na pag panahon ng Simbang Gabi, Misa de Gallo, ayan. Yung sa sobrang lalim ng tulog mo na nalilate ka tumayo Nalilate sa ka na. sumasampalataya. Oo, minsan nga, tapos na yung sumasampalataya, tulog ka pa din. Pero, naranas ko yun kasi pinagtripan guys ako dito. Nakatapos na yung misa, natutulog pa din po ako, sorry. Kasi, sa Simbang Gabi kasi, syempre, kasama tayo ng mga pari Kasama kasi ako ng pare. Sila na-assign na sa mismong chapel, hindi na sila aalis, ganun. So, ang duty lang namin matatanda, Misa de Gallo, at saka yung mga assigned sa amin na task kasama ng pare. So, nangyari sa amin, kami, as bangag na kami sa Misa de Gallo, syempre may gagawin pa din kami dito sa simbahan kasi member kami ng SOCOM, di ba? Sa SOCOM na i-edit na namin. Medyo na gano'n na yung mata namin. Yung tulog namin 1 hour. So kapag nasa Simbang Gabi kami sa chapel, meron talagang way na nakakatulog na kami sa misa. Pero shout out kay Nanay Maring. Yan, thank you lagi sa pamerienda niyo. Thank you po, yan. Nabubuhay kami. Kasi syempre, sa Baring talaga kaya nakakatulog kami. Nagugutom na din kami. Nakakagutom din sa mga couple. Tas ang gusto din namin di ba, nakasitahan na nga kami. Sobrang init din ang sutahan. Kailangan namin ng tubig. Yun. Tubig tsaka pamay. Kaya, thank you po sa mga barangay coordinators na ready na may pagkain po lagi. Thank you po sa mga may patubig po, may patubig yan. Grabe, yun. Guilty po kami, nakatulog po talaga kami sa misa. Sorry po. Pero ang hirap po talaga. Pero at least masaya, di ba? Oo. At least hindi namin nakakalimutan yung role namin na altar server kami doon. Alam niyo yun, kung hindi kami nakakatulog, wala kaming mga meme na may pakakita sa inyo. Kaya nga, hindi nyo makikita yung, ganito pala yung masaya pala yung ganitong buhay sa sakristan na normal lang na mangyari na makatulog ka sa misa, normal ka lang na ganyan, pero dapat kapag alam mong nakatulog ka, sana bawiin mo agad na saan ka nagkamali, di ba? Yun. Kasi sa bawat wag ka kamali, may natututunan. Sabi nga kahapon sa formation yun ay isang part ng Vinyal Sin. So, hindi naman namin nilulubos-lubos na laging natutulog sa misa. Minsan lang. Kapag talaga hindi na namin kinakaya, yun. Sige, ako muna sasagot. Way back, siguro, aspirant pa ako nun. Masusutanahan na ako nun meron po akong naging ex na actor. Hindi ko na lang nasabihin ko sino. Bawal mag-name drop. Kilala nyo na lang siguro yan. Tapos yun, kung sa ngayon, may naging crush ako. Meron, pero ayokong i-pursue kasi mas pipiliin ko pa rin yung paglilingkod kay God kasi nga gusto ko magpari, guys. Nice one. So, ako, sabihin na namin yes. Nagkagusto na po ako sa ibang organization. Ayoko na lang din mag-talk. Basta yun, okay na yun. Dili na ako mag-talk lang. Hindi na ako mag-talk lang. May pastoral visit. Oo. May pastoral visit kami. That time sa school talaga. Meron akong business simulation at saka thesis defense. So, hindi ko alam, munti ka na hindi payagan ng mga teacher. Umiyak na talaga ako dito sa simbahan, umiyak na rin ako sa school. Kasi talaga yung pressure kasi, yun yung siguro yung hindi ko makakalimutan kasi doon yung araw na hindi ko rin in-expect sa mga member natin ng Kada Boys, sila Leonard, ang daming lumapit sa akin that time na doon sa Garden of Saint ako, na sobrang tagal ko doon na naka-stay kasi nga iniisip ko na tutuloy pa ba ako na mag-serve ako dito sa pastoral visit.
O, Eh, magde-defense o na. magde-defense ako, di ba? Hindi naman totally yun yung araw, pero malapit na. Eh, parang kinabukasan, defense siguro, ganun. Nakalimutan ko na yung schedule eh. So, yun. Pero talaga, sobrang gusto ko nang sumuko ng araw na yun. Tapos, hindi ko in-expect talaga. Pagkatapos ng practice namin, nagsabi sa akin, nagpaalam na ako. Sinabi ko, baka hindi ako sure. Sinabi ko na sa kanila talaga na baka hindi ako sure, ituloy nyo na lang. Yung mga napag-practicean natin, ganyan, ganyan. Then, kinabukasan, nag-try ulit akong magpaalam. Sa awa ng Diyos, pinayagan ako. Yes, nalusot ko lahat. Parang nag-adjust ang lahat. Nag-adjust ang school, nag-adjust ang simbahan, nag-adjust. Parang as in talaga nag-adjust. Hindi ko in-expect na, bakit? Wow, yung yung sobrang pressure ko before the day na magpaalam ako, biglang may himalang nangyari sa akin. Wow. Yun yung madalas yung isa na pinakamahirap talaga nangyari sa buhay ko na muntikan ko nang muntikan akong sumuko talaga. Kaya hindi ko makakalimutan yung araw na yun. Ang sa akin naman every may event ng simbahan yan. Yun parang yung sa akin eh. Kasi una ay malayo ako dito sa simbahan, hindi ako taga dito sa poblasyon. Yan. Pero mahirap sa baryo talaga. Ang kulang sa akin ay financial pamasahe. Tapos yun nga, gabi namin sa umuwi pagka may event, pagka mag-aayos ng event. Yun yung mga kumbaga struggle sa akin. Sa amin, hindi lang sa akin, sa amin. Tsaka yung halimbawa may mga meeting sa malayo, yan. Kagaya nung nagpunta kami ng Balayan nung last meeting with Archbishop. Yun yung mga nakaka-struggle kasi hindi mo kilala yung mga kasama mo. Lalo na sa New malayo. face. Pero yung dito sa simbahan ay yung mga events. Kasi bagong events, bagong magmimisa, hindi mo naman kilala kasi na magmimisa. Bagong liturgy yung di ba? Oo, iba't iba. Same liturgy pero iba-iba rin kasi minsan yung pinagagawa sa amin, yung way ng pagsaserve. Parang mangangapa ka talaga. Sa akin, ang blessing na natanggap ko as a server ay sila yung blessing na natanggap ko. Mga kaibigan ko dito. Tsaka yung pagiging, nagkakaroon ng good health. Kasi, alam mo yan, yung parang wala ka ng kaibigan sa labas, tapos dito mo sila makikilala sa loob. At yun, nagsimula kami sa pagiging magkakaibigan hanggang sa naging turingan na namin ay magkakapatid. Kumbaga yung nasasabihan mo ng sama ng loob. Kaya thankful ako kasi nakilala ko din sila. Yun. Kaya yun, madalas na din ako napapupunta dito sa simbahan. Yun din yung siguro yung sa tingin ko ngayon ng taon natin, ngayon ng ganito yung edad ko, siguro ang blessing na natanggap ko talaga dito nga, as a server, yung mabuo yung The Boys. Kasi hindi naman natin expected na, kahit magkakaiba tayo ng year na na-installed, bakit ganun, parang, ang tagal na nung samahan na nabuo natin. Sa member ng The Voice sa year namin, 4 kami. Ilan lang tayo? 3 lang kami nagsimula, tapos biglang dumami. Magkakaiba ng year ng installation. Ang pinakahuling napasok sa The Voice. Sila Kenneth. Ako. Yan, kayo. Yun, magkakaiba. Kaya sabi namin, this is a blessing na parang may mission kami as nabuo yung grupo namin na kapag nanghina ang isa, dadamayan ng lahat. Diba? Hindi pinlano. Pero hindi na plano. Hindi siya planado. Hindi siya, unless na sinabi mo, tara, gawa tayo ng grupo, ganyan. Hindi. Basta lang, nagtripan lang namin, gawa tayo sige, gawa ng GC. Yun talaga, kainan lang talaga. Yun, laro-laro. Tapos mamaya naging gano'n na yung grupo na, wow, grabe, turingan na yung magkakapatid. Grabe na yung lalim ng relationship, samahan. Halos makilala mo na. Halos magkapalit-palit na kami ng mukha dito. Ayan. Nagkakatabi-tabi na kami matulog. Yan. Magkakatabi po minsan kami matulog. Na kami talaga dito. Yan. Parang normal lang sa amin na minsan nga, nagyayakapan na, yun ganun. Yung pag biglang matutulog kunwari, nasa isang upuan, kunwari, sopa. Yan. Pag gumana ng isa, tulog ang lahat. Yan. Yun. Pero talaga, as in, iba yung blessing na may mission siguro yung grupo namin na yun, na damayan, na parang ipakita talaga dito na hindi boring yung pagsaserve sa simbahan. Na dito mo makikita yung mga kaibigan mo na hindi ka iiwan talaga. Kasi nga, syempre, iba yung kaibigan sa school, iba rin yung kaibigan dito. Kumbaga, sa isang server, meron siyang 3 lugar. Sa school, sa labas, simbahan. Pero iba kasi yung dating ng
kaibigan dito sa simbahan talaga. Yun, laging kapag nandyan, kapag kailangan mo, nandyan agad yung mga yan. Oo. Kahit magkakachat lang kami. Kanina nga ako nagaya tumambay dito. O, tamo, dito na rin ako. Hanggang ngayon, wala pa yung iba. Kasi late. late. Daya niyo. No, nawawala sila. Shoutout sa inyo, guys. Yung siga, di ba, team namin, blessing nga yung The Boys na yan. Siguro most memorable, yung laging magkakasama kami na lahat ng mission ay kaya namin, kumbaga kaya nating matapos ng sama-sama tayo, diga, na hindi namin nagpapakita yung problema na nararanasan namin, yung ganun. Tulad nung tsaka most memorable sa akin yung parang yung nagbubuwis tayo ng buhay. Yung yung pag umuulan sa prosesyon, yung ang saya na, yung imbis na kala natin, okay lang, maglalaban na naman ng sutana, basa na naman, kalalaba ko lang. Hindi, parang ang saya namin na, sige, umulan, okay lang. Parang blessing talaga siya. Kahit yung tamo, motorcade. Wala tayo, walang preparation na, uulan. Sige, okay lang to, ipasok na lang natin yung mga gadgets, tuloy lang ang laban. Pinaka-memorable ko yun, yung tayo yung magkakasama talaga sa team. Grabe yung mga event na ganun. Sa akin naman, yung pinaka-memorable is yung naging pagtulong talaga natin sa bagyuhan. Yun, isa yun sa tumatak sa akin kasi biruin nyo, sa edad namin na 18 years old, pababa, wala kaming member na matanda pa sa amin. 18 years old pababa na nakaisip na tumulong sa kapwa na nasalanta ng bagyo. Kasi alam niyo yun, guys, yung kahit walang-wala ka, pero gagawa ka ng paraan. gagawa ka lang talaga. Para makatulong. Yun yung nakita ko sa The Boys, kaya mas lalo akong silang minahal, lalo akong minahal yung mga kaibigan ko. Kasi, kahit wala kang pera, gagawa nila ng paraan para makatulong. Makatulong lang talaga. Yun yung pinaka-tumatak sa akin, na, di ba naghahatid tayo ng mga pagkain sa... naghahatid kami ng mga pagkain. Katulong kami ng parish nun. Tapos ang The Boys, gumawa rin ng sariling donation drive na hindi namin expect na marami ring tutulong sa amin para makakalap ng pondo na makakatulong sa lahat ng families na naapektuhan ng bagyo that time. Na, kasi kami, before namin gawin yung donation drive talaga, eto real talk, napakaulaga ni JC, ni Kenan at saka ni Bumpy. Sinundo ako sa bahay. Kasi ang usapan lang, nagchat-chat kami sa GC Kasi may mga signal pa, may battery pa, malolobat na. Pwede ka makicharge sa simbahan, sige pupunta kami. Pumunta sila. Hindi sabi ko, pupunta ako dyan. Alam nyo ginawa? Nabagyo, sinundo ako. Sila basa, ako tuyo. Tapos, dito kami sa simbahan. Pinasok namin yung loob ng simbahan, baha. So, naglilinis kami doon. Hindi lang kami nakapag-vlog nga kasi nga, syempre, lobat. Syempre, walang signal na din. Yan. Kailangan namin magtipid. Pero nakapag-TikTok live kami one time noon na sinabi namin if may mga kailangan pong tumulong, yung gumagana, na kami, nagpaparinig na kami sa live namin na baka po yung mga send yun ng star, go lang, patutulong namin yan. Hindi namin na-expect na maraming tutulong sa amin that time na doon namin nakita na, ay, kaya pala namin kahit bata. Basta magtutulong-tulong lang tayo. Yun. Kaya thank you po sa mga sumuporta sa donation drive nun ng The Boys at sa mga gustong magbigay po ng donation para may matulungan pa kami. Go lang, marami po kaming balak na donation drive na tulungan. Marami pa po mga kabataan na nakikita po namin na gusto namin talagang tulungan sila. Ayan. Thank you po. Nung nasuspend ako, alam mo kung bakit? Kasi kahit suspend ka, dapat pinapakita mo pa rin na nandito ka sa simbahan, kahit suspended ka. Kasi dun mo mapapakita sa mga advisor mo dito sa simbahan, sa mga sa president, sa mga nagtuturo sa'yo na dedicated ka talaga sa ginagawa mo. Aspirant pa ako nun, na-suspend ako ng 3 weeks. Yun, doon ko pinakita ka talaga sa president nun. Hindi ko natanda si Baymax ang tawag na siya. Basta si Baymax. Nicolay. Si brother Nicolay. Doon ko pinakita sa kanila na kahit suspended ako, dito pa din ako sa simbahan kasi dedicated ako sa ginagawa ko. Yun yung natutunan ko na lesson. Siguro ang lesson ko nung start na naging leader talaga ako. Sabi ko nga, di ba nga, nung nag-formation tayo, nung kay Kuya Carl na formation, ano yung salitang commitment?
siguro nga yun nga na sanabi ko, yun yung natutunan ko na once na tinanggap mo na yung role, natanggap, sinang-ayunan mo na, paninindigan mo dapat. Oo. 'Di ba? At saka kung susuko ka sana sapat tama yung oras na pagsuko mo kasi kung susuko ka na lang na basta-basta, parang alam mo yung magbabak to zero halos Oo. lahat, 'di ba? Oo, yun. Maraming manghihinaya. Mahirap mawalan Maraming, mahirap ano, mawalan ng ulo kapag habang may Oo, gumagano. kaya iniisip ko ilang beses na talaga akong gustong mag-quit sa leader kasi sobrang iba yung pressure, ang hirap talaga. Kasi iisa ka lang. Ang dami mong kailangang ayusin, 'di ba? So hindi lang naman issue dito, kailangan mong maayos mo yung behavior ng iba, kailangan mong maalalayan tong mga nasa mga hindi kayang gumamit ng ganitong gamit. So parang sabi ko, susuko na ba ako? Gusto ko nang sumuko kasi pagod na ako, ganyan. Pero parang every time na gusto kong mag-quit, magfa-file ako ng resignation, parang may pumipigil, wag muna, ganyan. So parang inano ko na lang na, tinanggap ko na lang na, May nabasa ako sige, may eto na. nabasa ako sa TikTok about sa ganyan. Sabi nila, kapag ikaw habang ikaw ay nasa posisyon mo tapos may dumadating sa iyo ng problema, ibig sabihin yan, may purpose ka pa Oo. dyan sa mundo. Pero pagka ikaw ay yung wala ka na natatanggap na Wala na problema, naman problema. kabahan ka na. Malapit ka nang matay. Kaya nga. Kaya sabi ko, ay, sige. Yung nabasa ko. Ay, oo, nabasa ko na rin yan. Kaya sabi ko, ay, may pakinabang May pa tayo. pakinabang pa tayo. Kaya pa. Hanggat kaya, tuloy lang, di ba? Hindi magbibigay, Walang susuko. hindi magbibigay si Lord ng problema na hindi kayang solusyon. Kaya nga sabi ko, pag pagod na, wag mong ibigay lahat. Magtira din para sa sarili mo. Yun din yung isa sa natutunan ko, guys. Kasi, Oo, yun. noong mga panahon na focus talaga ako sa organization, halos binigay ko lahat. Kaya pala napapagod ako ng sobra. Kasi sabi ko, may nangyayari ba na appreciate nila, ganyan. So parang may nararamdaman akong gano'n na hindi, ganyan. Doon ko na-realize na kaya ko pala, dahil lang sa TikTok, nabasa ko lang din sa scroll, kaya pala gano'n yung nararanasan ko kasi naibigay ko ng lahat. Wala man lang akong tinira para sa sarili ko. Kaya natuto ko na magtira sa sarili ko na ipagpahinga ko kasi kapag hindi ako nagpahinga, alam nyo na, 'di ba? Oo. Mangyayari. Oo. Goodbye. Pero hindi Diba? ka rin. Wala, may Oo. purpose pa kami, May purpose guys. pa, 'di ba? So, Sa mga aspiring altar servers dyan, keep on dreaming yan. Huwag kayong hihinto sa inyong gagawin sa buhay, sa pagdidesisyon. Kasi ang pagdidesisyon ay isang malaking halaga dito sa ating buhay. Ang pagpasok sa altar servers ay hindi madali. Pero sa una lang yan. Pero pag sa Kristan ka na, dito mo na mararanasan ang saya talaga. Dito mapapasabi ko na lang, Men, sobrang sarap maging sarap sakristan. maging sakristan. Ayan. So, message nyo naman sa mga aspiring servers as, yan nga, lagi. Kasi syempre, ilang years na rin akong naghawak ng mga aspirant, nararanasan ko, nararamdaman ko din sila. At naging aspirant din ako at kami, yan. Naging aspirant. So, ang bilin ko lang sa inyo, mga aspirant, ang pagiging aspirant ay hindi po madalian. Ang pagiging altar server ay hindi madalian. Ito pong pagiging altar server, ito po yung isa sa mga pinakamadali. Sabi natin may madali, may mahirap, may masaya, may malungkot, mahirap at may ginhawa, ganyan. So, bilang aspirant ka, sana tama nga na nag-aspirant ka. Kasi kung hindi mo kayang yung role na bibigay sa'yo, mahihirapan ka dyan. At saka dapat, ready ka sa lahat. Kailangan may commitment ka, kaya mo mag-sacrifice, kaya mo magmahal. Yan. Lalo tigit yun, magmahal. Magmahal. Kasi magmahal sa paglilingkod, magmahal sa kapwa mo, magmahal sa Diyos. Kailangan na dyan ka. At kailangan may pagmamahal ka rin sa sarili mo. Kasi kung wala kang disiplina, mahihirapan ka talaga sa pagiging aspirant. Kung hindi ka maalam dumisiplina ng oras, mahihirapan ka talaga dyan. Talaga. Kung hindi kayang magdisiplina ng sarili na lagi ako nasususpende, wala talaga, mahihirapan. Talaga para sa'yo. Pero sana ay ma-inspire pa namin kayo, mga soon-to-be altar servers. Sana sa mga parishes nyo, hindi man dito sa amin, sana sa mga parokya nyo na
mag-apply kayo bilang aspirant na soon to be altar servers. Yes. Kita-kits tayo pagka naging altar servers kayo. So, yun lang. So, yun. Oo. So, yun. Thank you sa lahat ng mga nagiging tagapaglingkod at sa mga naging aspiring altar server kasi binubuhay natin ang ilaw mismo. Dahil tayo nga, sabi ko nga dun sa nung naglalakbay barangay, sindihan natin, pag-alabin natin ang apoy dahil tayo ang simbahan ngayon. Yun nga sabi nga ni Hindi Pope tayo Francis, ang diba? soon to be. Hindi tayo soon to be na simbahan. Tayo na ang ngayong simbahan. Kasi nga, sabi nila, hindi na kaya ng matatanda. Oo. Yung mga bata naman. Yung mga bata naman. So, yun lang. Sana marami kayong natutunan sa aming journey bilang sakristan dito sa The Voice Vlog. So, abangan nyo pa ang ibang mga members ng The Voice para sagutin ng mga tanong dahil hindi po kami magkakaiba ng dahil hindi po kami pare-pares ng buhay, magkakaiba po kami at magkakaiba po ang pagiging sakristan journey namin. Kaya, don't forget to follow, like, share, comment, and subscribe na din sa ating mga social media follow nyo na po kami accounts. sa TikTok at The Voice Official. Yan. Magta-10K followers 10K na tayo sa kami. TikTok, guys. Meron So, din po kami sa Facebook, YouTube, Instagram. Ayan. So, muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, mga asakristan. Paalam. Bye-bye. Bye-bye.